Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa ating panahon as of December 5, araw ng Sabado. Base po sa pinakahuling satellite animation, umiiral pa rin ang northeast monsoon o ramihan dito sa northern at central Luzon. Ito ang nagdadala ng bahagyang malamig na temperatura doon, lalo na sa madaling araw. Yun namang tail end ng frontal system ay hindi na directly nakakaapekto sa atin sa ngayon at ito ay dito lamang po sa may silangan ng Northern Philippines sa may karagatan. Meron din tayo napapansin dito sa ating animation na mga cloud clusters o kumpol ng ulap. Yung isa nasa may kanluran po ng Palawan, yung isa naman nasa may silangan ng Northern Luzon at yung isa naman ay nandito sa may boundary line sa silangan ng Visayas. Base po sa ating analysis, wala sa tatlong ito ay nakikita natin na magiging isang bagyo. Pero may possibility na isa or dalawa ay maging isang low pressure area na siyang magdadala po ng pag-ulan dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas, and Eastern Mindanao, particularly itong nasa may boundary line. And possible din po na nagpapaulan yung trough na tinatawag o yung outer portion nitong cloud clusters dito sa bahagi po ng Palawan. Ngayong araw po, dahil sa northeast monsoon, asahan pa rin ang makulimlim na panahon dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, gayon din ang Mountain Province and Ilocos Norte. Mayroong mga pag-ulan na mararanasan din ngayong araw, mahina hanggang katamtaman. Posible pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha or landslides doon. Samantala, meron tayong amihan din dito sa natitira pang bahagi ng Northern Luzon at dito rin po sa buong Central Luzon. Partly cloudy to cloudy skies at meron ding chance ng mga pulupulong pag-ambon lamang or yung mga light rains. Sa Northern and Central Luzon, ramdam yung bahagyang malamig na temperatura lalo na po sa madaling araw. Dito naman sa Metro Manila, gayon din sa Southern Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon, and Mimaropa, asahan yung partly cloudy to cloudy skies at mataas yung chance ng mga thunderstorm dito po sa parting Palawan dahil dun sa cloud cluster na nabanggit natin kanina. Over Metro Manila, possible din po yung mga panandaliang pag-ulan lalo na sa hapon. Sa ating mga kababayan dito sa Visayas and Mindanao, asahan pa rin partly cloudy to cloudy skies with some isolated rain showers dahil naman po yan sa localized thunderstorm. So wala tayong major disturbances na magdadala ng tuloy-tuloy at malalakas na mga pag-ulan sa Visayas and Mindanao. Asahan din ang mainit na temperatura, lalo na po dito sa may Southern Mindanao, wherein sa Davao at sa Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Meron po tayong nakataas na gale warning sa ilang bahagi ng Luzon. Hanggang 6 meters or 2 palapag po ng gusali ang posibleng maranasan sa baybayin ng Batanes, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, at gayon din sa Calayan Islands sa Palawan. Pag po meron tayong gale warning, pagbabawalan yung small sea vessels at pinaalertuhan yung ating mga kababayan, yung mga may katamtaman hanggang sa malalaking sasakyang pandagat sa matataas na mga alon. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa Metro Manila, for the next 3 days, partly cloudy to cloudy skies tayo dahil pa rin sa bahagyang epekto ng northeast monsoon but most on localized thunderstorms pagsapit po ng hapon. Yung temperature natin, hindi natin nakikitang iinit or aakyat pa sa 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, asahan pa rin ang malamig na panahon sa madaling araw hanggang 15 degrees. At yung weather naman natin doon, wala tayong inaasahang malalakas na mga pag-ulan. Partly cloudy to cloudy skies at meron lamang mga panandaliang pag-ambon hanggang sa araw ng Martes. Sa ating mga kababayan sa Legazpi City, kung ngayong araw po ay partly cloudy to cloudy skies, by Sunday and Monday, possible po ang cloudy skies at meron din mga kalat-kalat na light to moderate rains. Lumalakas po pag meron tayong mga thunderstorms at posibleng associated ito dun sa trough ng isang shallow low pressure area dito sa silangan po ng Visayas. Pagsapit naman ng Tuesday, partly cloudy to cloudy skies na muli at meron na lamang mga localized thunderstorms. Sa atong mga kaigsuonan din ha sa Metro Cebu,
Bahagyang maulap na kalangitan ang iiral simula sa Linggo hanggang sa Tuesday. Meron ding tsansa ng mga localized thunderstorms as early as tanghali ng Sunday at sa Monday and Tuesday naman pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Panghuli sa atong mga kaigsuonan sa Metro Davao, asahan sa umaga ang generally fair weather naman or partly cloudy to at times cloudy skies simula sa Linggo hanggang sa Martes. Sa tanghali po asahan ng maiinit na temperatura hanggang 33 degrees Celsius for the next 3 days at possible naman sa hapon hanggang sa gabi ang mga pulupulong pag-ulan walang kinalaman sa anumang bagyo. At bago tayo matapos, meron po tayong babala sa ating mga kababayan dahil based po dun sa pinakahuling forecast run na nakikita natin online ng ating mga models such as ECMWF ng Europe at GFS ng US, meron tayong nakikita na possible weather disturbance na mabubuo sa araw ng Thursday, December 10. Base po yan dun sa nila kahapon, December 4, alas 8 ng gabi. At kung mapapansin din natin or kung mapapansin ninyo in the coming days, ay posibleng may mag-post na nagsasabi na maaari tayong magkaroon ng susunod na bagyo at tatawagin itong Vicky or sa terms nila is pre-Vicky PH. On behalf of Pag-asa naman po, masasabi natin na wala pang kasiguraduhan na magkakaroon nga tayo ng bagyo during those days or around Thursday. Dahil ito po ay mga forecast models lamang at hindi natin nasisiguro. Meron tayong mga insights regarding po dyan. Una na dyan, sa ngayon kasi wala pa tayong nakikitang disturbance, wala pa tayong nakikitang mga cloud clusters na i-associate natin dito sa paparating na tinatawag na pre-VE. Yung ikalawa naman, it's difficult to determine or ang nahihirapan tayong i-determine sa ngayon kung ito nga ba ay magiging isang tropical depression or mahinang bagyo or magiging isang low pressure area. Dahil kung titingnan natin dito sa ECMWF, hindi naman po kalakasan yung hangin though meron tayong nakikitang circulation. Whereas dito sa GFS, bahagyang mas malakas yung hangin associated dito sa yellow, pero hindi rin natin na-assure na ito ay isang tropical depression nga. At pangatlo, ito yung lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan, lagi pong nagbabago itong mga runs ng mga forecast models na nakikita natin online. So may tendency na maaring kahapon, ito yung assessment ng mga models na yan, pero pagsapit mamayang alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi onwards ay maaaring mag-iba na po yung assessment nila with regards to this weather disturbance na nakikita nila. So sa ngayon, ang masasabi ng Pag-asa habang wala pang weather disturbance ay patuloy lamang po na tumutok sa mga updates ng Pag-asa. Dahil meron naman tayong mga warnings ahead, days ahead naman kapag meron tayong mga sakasakaling mga bagyo or low pressure area. Si Haring Araw po ay sisikat maya-maya lamang 6:08 at lulubog naman ito 5:26 ng hapon mamaya. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Happy weekend po!